Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Fidel. Taong 1985, probinsya ng Calbiga. Naniniwala ba kayo sa mga anting-anting, agimat, medalyon at higit sa lahat, mga mutya? Tara na't pakinggan natin ang istorya ng isa nating tagapakinig na si Fidel. Bata pa lamang, naririnig na ni Fidel ang mga kwento kay Lolo Simeon, tatay ng ina, tungkol sa mga hindi pangkaraniwang nilalang, lalo na ang mga may kapangyarihang sa kaliwa. Apo, paglaki mo, ikaw ang magmamana ng mga kakayahan at kaalaman na meron ako. Hindi man lang ako nabiyayaan ng lalaking anak eh. Wika ni Lolo Simeon. Siyempre naman po, Lolo. Gusto ko din po matuto ng mga paraan sa pakikipaglaban eh. Yung parang ganito po. Tugon ni Fidel. Bigla na lamang itong sumipa ng mataas at tila sumusuntok pa sa hangin. Tuwang-tuwa naman ang matanda. Habang si Nanay Freya naman, tutol ito sa kagustuhan ng ama. Naku tay, tigil-tigilan mo po yung pagkukwento kay Fidel tungkol sa lihim na karunungan. Mag-aaral pa po yung anak ko. At iba ang plano ko para sa kinabukasan niya. Wika ni Nanay Freya. Naku anak, kahit anong pilit mo, kung iba ang plano ng Diyos para sa apo ko, wala ka namang magagawa doon. Tsaka kung ano ang gusto ni Fidel, yun ang dapat suportahan natin. Tugon ni Lolo Simeon. Basta tay, tigilan mo na ang pagkukwento kay Fidel. Ayokong matulad siya sa'yo na palagi pong nasa kapahamakan. Muling wika ng ina. Kaagad naman na bumulong si Fidel sa lolo. Kaya hindi na nakipagtalo pa ang matanda kay Nanay Freya. Sanggol pa lamang si Fidel. Nais na itong ilayo sa lolo. Dahil ang nais ni Nanay Freya, maging doktor ang anak na hindi naman gusto ni Fidel. Nakatuon lamang ito sa pagtuklas at matuto sa lihim na karunungan ng lolo. Nang magbinata naman si Fidel, hindi na ito napigilan pa ni Nanay Freya. At sa halip, hinayaan na lamang niya ito kahit hindi naman talaga yon ang pangarap sa anak. Nang mag-20 anyos naman si Fidel, dito na unti-unting nagkakasakit si Lolo Simeon. Ramdam na nito ang labis na panghihina. Kaya bago pa man malagutan ng hininga, tinuruan niya si Fidel ng mga kaalaman. At bago ito tuluyang mawalan ng buhay, binili nito ang isang bagay kay Fidel. Iyon ang mutya ng kulog na matatagpuan sa pusod ng gubat. Apo, magpunta ka sa pusod ng gubat sa araw ng Biyernes Santo. Bandang 7:00. Kunin mo ang mutya ng kulog. Nakabaon yon sa isang bata. Bili ni Lolo Simeon. Nagtaka naman si Fidel at nagtanong sa lolo. Ngunit hindi na ito nakatugon dahil nahihirapan na itong magsalita. Makalipas lamang ang ilang araw mula yon, pumanaw na si Lolo Simeon. Lahat ng tangan ng matanda isinama ni Nanay Freya sa kabaong ng ama, sa paniniwalang walang dapat iwanan na gamit ang patay para makaakyat kagad ang kaluluwa nito sa langit.
Sobrang lungkot nang naramdaman ni Fidel nang mamatay ang lolo. Ngunit naalala niya ang huling habilin sa kanya. Kaya matapos ang ika-40 araw ng pagkamatay ni Lolo Simeon, sakto namang sumapit ang mahal na araw. Hinintay ni Fidel ang araw ng Biyernes Santo. At nang dumating ang eksaktong oras, kagad na itong nagpuntas sa pusod ng gubat. Kabisado na ni Fidel ang gubat dahil sa tuwing kumukuha ng halamang gamot ang lolo, palagi siya nitong sinasama. Pagkarating sa mismong lugar na sinasabi ni Lolo Simeon, nakita ni Fidel ang isang malaking bato na nakatayo sa gitna ng gubat at isang kulay itim na bato na tila pangil ng hayop. Binagmasdang mabuti ni Fidel ang bagay na yon. At saktong bandang 7:00 na ng gabi, kaya dali-dali na itong hinawakan ni Fidel. Ngunit napatras ang binata at nabitawan ang gamit. Tila may kung anong kuryente na dumaan sa katawan mula sa batong hawak. Muling tumayo si Fidel, akmang kukunin muli ang mutya, nang bigla siyang makarinig ng kaluskos mula sa hindi kalayuan. Napatingin sa paligid si Fidel, sinigurado na walang ibang naroroon. Ano bang amoy yun? Amoy patay na hayop pa. Napakasangsang. Tanong ni Fidel sa sarili. Matapos sabihin ang mga salitang yon, bigla na lamang may nagsalita mula sa likuran. Huwag mong tatangkain na kunin ang binabantayan ko nang walang pahintulot. Wika ng tinig. Pilit itong hinanap ni Fidel. Ngunit wala naman siyang makita sa paligid. Hanggang sa may naaninag ito na isang tila malaking tuko. Mahaba ang mga kuko. Matatalim ang ngipin. At mahaba ang buntot kagaya ng ahas. Kagad namang napatakip ng ilong si Fidel. Huwag ka nga magsalita. Ang baho ng hininga mo eh. Ikaw pala yun. Kanina ko pa naaamoy yung malansa. Nakakasuka. Wika ni Fidel. Lapastangan. Dapat igalang mo ang kagaya ko. Tandaan mo, ako ang tagapagbantay ng mutyang nais mong kunin. Pwede kitang patayin. Ora mismo. Tugon ng tagabantay. Nang makita ni Fidel ang galit na itsura ng nilalang, bigla na lamang itong napangiti. Yumuko sa paanan ng nilalang. Naku naman, hindi ka na mabiro. Kaibigan, masyado naman yatang mainitin ang ulo mo. Hinay-hinay lang. Nakakapangit ang pagiging masungit. Bahala ka. Mas lalo kang papangit niyan. Wika ni Fidel. Iniinis mo talaga ako, hampas lupa. Pagsisisihan mo ang pangiinsulto mo sa akin. Tugon ng tagabantay. Walang sabi-sabi. Sumugod ito kay Fidel na kagad namang naiwasan ng binata. Kaya tumama ang ulo ng nilalang sa bato. Naku, pasensya ka na. Ayaw kasi ng nanay ko na masugatan ako eh. Kaya umiwas ako. Wika ni Fidel. Mukhang wala ka na talagang gagawing tama. Hindi ko mapapalampas ang paglalapastangang ito. Wika ng gabay. Mabilis itong kumilos at sa pagkakataong yon, dumampot ng tuyong kahoy si Fidel. Ipinalo sa ulo ng gabay kaya natumbay ito sa sahig. Naku naman kaibigan. Sabi ko naman sa'yo, huwag nang mainitin ang ulo. Hinay-hinay lang. Muling wika ni Fidel.
Nang mga oras na yon, hindi na nagsalita pa ang tagabantay. Galit itong sumugod kay Fidel at hindi na nakaiwas pa ang binata. Tumalsik si Fidel sa bato at napaupo. Kulang pa yan. Hindi uubra ang kagaya mo sa tulad ko. Mas mahina ka kung ikukumpara sa akin. Wika ng tagabantay. Gumisi lamang si Fidel. Tumayo ito at tinatake ang nilalang. Nagulat ang tagabantay sa ginawa ng binata. Nagpalitan ng suntok, sipa at tulak ang dalawa. Hanggang sa napahiga na lamang sa lupa ang nilalang. Teka nga, ano bang problema mo sa akin? Mabuti naman akong tao ah. Tanong ni Fidel. Habang nakahiga sa lupa ang nilalang, kaagad nang kinuha ni Fidel ang mutya. Naramdaman niya ang kuryente na nagmumula sa tangan. Pero tiniis yon ng binata hanggang sa bigla na lamang kumulog ng malakas na may kasamang kidlat at tumama mismo sa katawan ni Fidel. Umilaw ang mga mata ng binata. Napayuko na lamang ang tagabantay bilang tanda ng pagsuko. Wala na akong magagawa pa para pigilan ka. Dahil hawak mo na ang mutya ng kulog. Pero tandaan mo, kakibat ng kapangyarihang taglay mo, may responsibilidad itong kakambal. Mula ngayon, magkakasama mo na ako sa iyong araw-araw na gawain bilang iyong gabay. Wika ng gabay. Yumuko sa harapan ni Fidel ang nilalang at unti-unti ay bigla na lamang itong naglaho. Ramdam ni Fidel ang kakaibang lakas na dumadaloy sa katawan mula sa mutya. Matapos magawa ang pakay sa gubat, umuwi na ito ng tahanan at nadatna ng ina na naghihintay sa labas ng bahay. Nakayuko. Mahahalata ang labis na pag-aalala sa muka. Mabuti naman anak at nakauwi ka na. Hinihintay kita kanina pa. Nag-aalala ako sa'yo. Akala ko naman na paano ka na. Bungad ni Nanay Freya. Napangiti naman si Fidel at niyakap ang ina. Hindi ko naman po hahayaan na mangyari ang bagay na yun, Nay. Palagi po akong uuwi dito ng ligtas. Pangako po yan. Tugon ni Fidel. Tumango lamang si Nanay Freya sa anak. Sabay nang naghapunan ang mag-ina. Simula ng araw na yon, palagi nang kasama ni Fidel ang gabay kahit saan man magpunta. Sa paglipas ng mga araw, natutunan na ni Fidel ang iba't ibang kakayahan ng mutya. Kaso nga lang, minsan napipikon na ito sa pagiging makulit ng gabay, lalo na sa tuwing nanggagamot. Fidel, mukhang walang gaanong pasyente ngayon. Baka gusto mong magpunta sa sayawan sa kabilang baryo. Balita ko maraming magagandang dalaga doon. Wika ng gabay. Yung ka na naman eh. Lagi ka na lang ganyan. Paano kung biglang may magpagamot tapos wala tayo dito? Ikaw talaga. Hindi ka nag-iisip ng maayos. Tugon ni Fidel. Pinitik naman ng gabay ang tenga ng binata. Lapastangan. Kung sasabihan ng ganyan, baka gusto mong paglaruan kita habang nanggagamot ka. Banta ng gabay. Napakamot na lamang ng ulo ang binata at sa halip na sumagot, nahiga na lamang ito sa sahig ng tahanan. Kinulit pa ng gabay si Fidel. Ngunit hindi nakikinig ang binata hanggang sa dumating ang isang matandang babae. Magandang hapon po, Nay.
Ano pong may tutulong ko sa inyo? Tanong ni Fidel. Iho, tulungan mo naman ang asawa ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Bigla na lang may nagbago. Nakipag-inuman lang naman siya sa kabilang baryo nung nakaraang araw. Tugon ng matanda. Nay, ano po bang nangyari sa asawa mo? Ano po bang klase ng pagbabago ang napansin nyo? Muling tanong ng binata. Bigla na lamang naging agresibo. At hindi lang yan. Sinubukan niyang saktan ng anak naming buntis. Naglalaway din siya na parang asong ulol. Tugon nito. Ganun po ba? Ano po pala ang pangalan mo, Nay? Tsaka mo na nga lang po sagutin ako, Nay. Puntahan na natin ang asawa mo. Nang makita ko kung ano ba talagang nangyari sa kanya. Wika ni Fidel. Nagpakilala naman ang matandang babae na si Aling Gloria. Nakatira sa kabilang baryo na may kalayuan sa tahanan ni Fidel. Kagad namang nagpaalam ang binata sa ina. Habang naglalakad, patuloy pa rin sa pambubuyo sa kanya ang gabay. Takusa ka talaga, no? Takot sa nanay. Kailangan pa talaga na magpaalam. Alam naman niyang manggagamot ka. Wika ng gabay. Manahimik ka nga. Huwag kang magulo. Kita mong nag-iisip ako Napakaingay mo. Saway ni Fidel. Sa dami ng nilalang na nakalaban mo, sa nanay mo lang pala ikaw matatakot. Muling wika ng gabay. Sasagot pa sana si Fidel. Nang huminto si Aling Gloria sa isang kubo na sakto lamang ang laki. Pasok kayo. Nakalimutan kong sabihin. Tinali namin ang asawa ko sa likod bahay, doon sa poste ng kamalig. Wika ni Aling Gloria. Kaagad namang sumunod si Fidel sa matandang babae. Hanggang sa nakita ang lalaking puti na ang buhok sa katandaan. Ngunit napakakisig pa din ang pangangatawan nito. Naglalaway nga ang matandang lalaki. Matutulis ang kuko. Nagbabaga ang mga mata at mukhang kahit anong oras. Handa na itong sumugod. Unang tingin pa lamang ni Fidel. Alam na niya kagad ang nangyari sa pasyente. Naku, Nay, sigurado na akong nayanggaw ang asawa mo. Alam mo po ba kung saan siya nakipag-inuman? Mahinala po ba kayo kung sino ang may gawa nito? Tanong ni Fidel. Alam ko sa buluan nakipag-inuman niyang asawa ko. Pero hindi ko alam kung saang bahay. Kasalang bayan ang pinuntahan niyan. Tugon ni Aling Gloria. Ganun po ba? Wala pong ibang paraan para maalis ang sumpa ng pagkaaswang sa mister mo, Nay, kundi mapatay ang mismong yumanggaw sa kanya. Ako na po ang bahala doon. Babalik po ako kapag naayos ko na ang lahat. Paalam ng binata. Kaagad namang nagpunta si Fidel sa baryong nabanggit ng ginang. At kahit walang ideya kung sino ang may gawa ng pagyanggaw, kaagad namang mararamdaman ni Fidel kung sino ang salarin. Sa oras na marating mismo ang lugar. Kasama ang gabay na mutya. Kaagad naglakbay ang binata at nang makarating doon, napansin ng binata ang isang bahay na malayo sa mga kapitbahay at napapalibutan ito ng mga matataas na bakod. Kaagad nagtaka si Fidel hanggang sa bigla na lang bumulong sa kanya ang gabay na may halo pa ding kapilyuhan. Fidel,
Yun na ang bahay ng hinahanap mo. Pero baka gusto mo munang kunin na ang pangalan ng babae nakaupo doon sa labas ng bahay. Wika ng gabay. Kaagad namang napatingin si Fidel sa dalagang tinutukoy ng gabay. Ay nako, magseryoso ka nga. Bawasan mo muna yung kapilyuhan mo. Nasa gitna tayo ng misyon pero babae pa din ang hinahanap mo eh. Tugon ni Fidel. Naglakad na ito papunta sa tahanan. Ngunit nang nadaanan niya ang dalaga, bigla na lamang nadapa si Fidel sa harapan nito. Alam niyang pinatid siya ng gabay. Kaagad namang lumapit sa kanya ang dalaga para tulungan. Sobra-sobra ang hiyang naramdaman ng binata. Ayos ka lang ba? Naku, madulas talaga dito. Saan pa ang punta mo, Ginoo? Tanong ng dalaga. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Kaagad naman itong nagreklamo ng pabulong sa gabay. Kita mo ng ginawa mo. Mukha pa tuloy akong nagmukhang lampas sa harapan niya. Bulong ni Fidel. Ano po? May sinasabi ka ba, Ginoo? Hindi ko po kasi narinig ng malinaw ang sinabi mo eh. Tanong ng dalaga. Pakilala ka na. Magpalusot ka na lang. Alam ko naman na ganyan ang mga babaeng tipo mo. Wika ng gabay. Ngunit hindi na muling nagsalita si Fidel. Dahil baka lalo lang mawirduhan sa kanya ang dalaga. Ako nga pala si Fidel. Napadaan lang ako sa baryo nyo. Meron lang akong dadalawin. Diyan oh. Sa bahay dun sa dulong baryo. Wika ni Fidel. Napatingin naman ang dalaga sa tinuro ng binata. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga. Ako nga pala si Sia. Ano bang pakay mo sa bahay na yan? Wala pa kaming nakita na ibang taong tumalaw dyan. Maliban dun sa lalaking misteryoso na nakatira. Wika ni Sia. Wala naman. May gagawin lang sana ako eh. Bueno, masaya ako makilala ka Sia. Mauna na ako ah. Tugon ni Fidel. Hindi na nanggulo pa ang gabay. Napansinan nito na naging seryoso ang binata. Tuloy-tuloy lamang sa paglalakad si Fidel. Hanggang sa makapasok sa bakuran ng tahanan. Nagpalingalinga ang binata sa paligid. Nagmamasid kung may tao ba sa loob ng bahay. Madilim na ng mga oras na yon. Gusto na sanang umuwi ng binata dahil alam niyang nag-aalala na ang ina. Hanggang sa nakarinig ito ng malakas na ugong mula sa kakahuyan sa likod bahay. Nasa paligid lang siya, Fidel. Mag-iingat ka, ha? Ramdam kong nakamasid lang siya sa'yo. Babala ng gabay. Hanggang sa may bigla na lang sumunggab kay Fidel mula sa likuran. Nasa katawang tao ito ngunit ang ulo ay tila sa aso. Aba, patalikod ka kung tumira. Dapat hindi ganun eh. Sa bagay, kung ganyan din naman ang mukha ko, may hiya din akong humarap sa iba eh. Banat ni Fidel. Masyado ka yatang mayabang bata. Wala kang binatbat sa akin eh. Itaga mo sa bato. Ilang saglit lang. Paluluring kita sa mga paa ko. Tugon ng aswang. Ay, wag ganyan. Masyado kang kampante ah. Bakit hindi ka muna magpakilala? Para naman hindi kita tawaging asong gutom.
Wika ni Fidel. Ganun ba? Ako nga pala si Cleo. Ano bang ginagawa mo sa teritoryo ko? Tanong ng aswang. Tumindig ng tuwid si Fidel at ngumiti ng nakakaloko. Oo nga pala, nakalimutan ko magpakilala. Ikaw kasi, masyadong mainitin yung ulo mo. Sinasabayan mo pa ang init ng panahon. Ako nga pala si Fidel. Bueno, maiba nga ako. Ikaw ba ang yumanggaw sa asawa ni Aling Gloria? Tanong ni Fidel. Kahit alam naman niya ang totoo. Tumawa ng malakas ang aswang. Taas noong itinaas ang ulo. Ako nga. Tama lang sa kanya ang ginawa ko. Napakayabang niya eh. Kagaya mo. Bakit? Gusto mo bang bawiin ang ginawa ko sa kanya? Tanong ni Cleo. Ganun na nga. Yun lang naman ang pakay ko sa'yo eh. Pero kung hindi mo yung gagawin, wala na akong pagpipilian. Kundi daling ka sa mismong hukay mo. Banta ni Fidel. Hindi ko yun babawiin. Patayin mo na lang ako. Kung gusto mong matanggal ang sumpang yon, yun ay kung matatalo mo ko, mortal. Tugon ni Cleo. Mabilis itong sumugod sa binata. Teka naman, masyado ka yatang nagmamadali. Hindi pa nga ako nakakapagpainit eh. Wika ni Fidel. Pero sa puntong yon, unti-unti na itong nagbibigkas ng mga orasyon. Muling sumugod ang aswang. Mabilis na sinuntok ito ng binata at sinabayan pa ng malakas na sipa. Dahil sa mutya ng kulog, bigla na lamang nanginig ang katawan ng aswang. Naramdaman ito sa buong pagkatao ni Cleo. Napasuka pa ito ng dugo. Ang lakas ng loob mong pumasok sa teritoryo ko at saktan ako. Hinding-hindi ko babawiin ang ginawa ko. Wika ng aswang. Alam mo, kung anong pangit ng mukha mo, siya ding pangit ng ugali mo eh. Wala kang kasing sama. Ang dapat sa'yo, pahirapan bago mamatay. Wika ni Fidel. Hanggang sa pinalakpak ni Fidel ang mga kamay, dinagundong ang paa sa lupa. Nagulat ang aswang. Tila umeeko sa tenga niya ang tunog. Hanggang sa napaluhod na lamang ito sa lupa. Ngunit tila matigas ang ulo ng aswang. Kahit nahihirapan, tumayo ito at mabilis na muling sumugod kay Fidel. Puro ka lang kuda. Kulang ka naman sa gawa. Hindi na kita papakawalan ngayon. Wika ni Cleo. Muli itong sumugod kay Fidel. Sa puntong yon, hindi nakaiwas ang binata. Tinamaan ito sa kanang kamay. Malalim ang natamong sugat. Seryoso na siya. Naku, papayag ka pa nun. Sinugatan ka. Naku, patay ka talaga sa nanay mo. Pangasar pa ng gabay. Namuti ang mga mata ni Fidel at umilaw. Biglang dumagundong ang kalangitan. Sunod-sunod ang mga kulog at pagkidlat. Nanlaki ang mga mata ng aswang. Mabilis itong tumakbo sa kakahuyan. Pero bago pa ito makalayo, bigla na itong naharangan ni Fidel. Ni hindi niya narinig na gumalaw ang binata. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Fidel. Tumagos ang kamao nito sa likuran ng aswang. Wala eh. Sinabihan na kita kanina pa. Pangit ka na nga. Bingi pa yung tenga mo.
Hindi ka marunong makinig eh. Wika ni Fidel. Sinigurado pa nitong napatay ang aswang bago tuluyang umalis. Bumalik si Fidel sa tahanan ni Nanay Gloria. Gaya ng sinabi ng binata, nakangiti naman itong sinalubong ng matanda. Salamat, iho. Magaling na ang asawa ko. Hindi ko alam kung paano kita pa sasalamatan. Wika ni Aling Gloria. Naku, ayos lang po yun. Pwede po ba akong makainom? Nauuhaw na po ako eh. Tugon ni Fidel. Matapos ang misyon, umuwi na ng tahanan si Fidel. Sandamakmak namang sermon ang natanggap niya sa ina nang makita ang sugat nito. Matapos ang araw na yon, nagpasya si Fidel na lumipat ng bahay kasama ang ina, malayo sa baryong yon, para masigurado na ligtas ang ina sa pag-aalala. Nabalikan siya ng kaanak ng aswang na napatay. Makalipas ang 1 taon, mas naging tanyag pa ang pangalan ni Fidel sa baryong kanilang nilipatan at naging maayos ang pamumuhay nilang mag-ina. Buong akala ni Fidel, magiging ganun na palagi ang kanilang pamumuhay. Ngunit isang araw, may isang matandang lalaki ang lumapit kay Fidel na si Mang Leo. Iho, humihingi ako ng tulong sa iyo. Narinig ko mula sa mga kabaryo ko ang tungkol sa iyo. Kaya minabuti ko na sa iyo na lang humingi ng tulong. Wika ni Mang Leo. Ano po ba yun, tay? May sakit ka po ba? Tanong ni Fidel. Hindi ako iho, kundi ang anak kong dalaga. 1 buwan na siyang nanglalamya, hindi makakain, at madalas masakit ang tiyan. Pero pasensya na, malayo dito ang tahanan ko. Tugon ni Mang Leo. Hindi naman nag-alinlangan ang binata. Kaagad sumama si Fidel sa tahanan ni Mang Leo, hanggang sa nakarating ito sa tahanan ng matanda at nakita ang nakaratay na dalaga. Pamilyar ito kay Fidel. Ang dalagang yon ay walang iba kundi si Sia. Ngumiti ito sa binata at sinubukan pang magsalita kahit nanghihina. Uy, nagkita ulit tayo ah. Masaya ako na muli kang makita, Fidel. Wika ni Sia. Akalain mo yun? Matagal na panahon ang nakalipas ah. Pero nagkita tayo ulit. Bueno, alam ko na ang kondisyon mo. Kinukulam ka ng malakas na mangkukulam. Bukod sa kalaman niya sa kaliwa, may lahi din siyang aswang. Tugon ni Fidel. Walang pag-aatubiling hinawakan nito ang noo ng dalaga at nagbigkas ng orasyon. Ilang sandali pa ang lumipas. Nag-iba ang aura ng dalaga. Bigla na lamang nagbaga ang mga mata. Ang lakas ng loob mong ipatawag ako. Wika ni Sia. Magpakilala ka. Sino ka? Anong dahilan mo at kinukulam mo ang taong ito? Tanong ni Fidel. Sino ka para magtanong? Lapastangan. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Tugon ni Sia. Magsasalita pa sana si Fidel. Ngunit naramdaman niya na wala na ang mangkukulam sa katawan ng dalaga. Sinubukan pa itong tawagin muli ng binata gamit ang orasyon. Ngunit nabigo na si Fidel. Kaagad na bumaling kay Mang Leo ang binata. Mang Leo,
May pinaghihinalaan po ba kayong gumawa nito kay Sia? Tanong ni Fidel. Meron iho. Si Hilda. Dati namin siyang kapitbahay at nakaalitan ng anak ko. Nagbanta pa siyang paparusahan si Sia. Kahit tama naman ang anak ko. Tugon ni Mang Leo. Napatango na lamang si Fidel. Napaisip na magiging mahirap ang kanyang magiging laban. Alam mo po ba kung saan ko siya matatagpuan? O kung saan siya lumipat ng baryo? Muling tanong ng binata. Sa kabilang baryo lang. Pero hindi ko alam kung saan ang mismong bahay niya. Tugon ni Mang Leo. Mas mabuti po, sa bahay na lang po muna namin kayo tumuloy. Para po mabantayan ko ang kalagayan ni Sia. Kailangan siya maagapang kagad bago pang huli ang lahat. Wika ni Fidel. Napatango naman si Mang Leo. Sumama ang mag-ama sa binata. Pilit sumakay ng pampasaherong jeep. Kahit hinang-hina ang dalaga. Habang nasa daan, pumulong ang gabay kay Fidel. Fidel, pagkakataon mo na ito. Bagpakitang gilas ka na sa ama ni Sia. Para naman hindi ka na mahirapan kapag nanligaw ka. Bulong ng gabay. Ngunit hindi ito pinansin ng binata. Kaya hindi naman muling nagsalita ang gabay. Pansamantalang tumira ang mag-ama sa bahay ni Fidel. At sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, nakapalagayan ni Fidel ng loob ang dalaga. Mabait din ang ama nito at mahilig magkwento. Hanggang sa sumapit na ang araw na tinakda ni Fidel para tugisin ang salarin. Nagpaalam ito sa mag-ama at nagpatuloy na sa paglalakbay. Nang makarating sa baryo, hindi kagad sumugod si Fidel. Nagmasid muna ito sa paligid. Napansin niyang kaunti lamang ang mga bahay sa lugar. Magkakalayo pa at halos ilang kilometro ang layo. Hanggang sa napansin niya ang maliit na kubo sa loob ng kakahuyan. Kaagad nagpunta doon ang binata. At nakakita ng mga kakaibang halaman sa bakuran nito. Mukhang mapapalaban ako ngayon . Naku, ayoko pa naman sanang manakit ng babae. Ano sa tingin mo, gabay? Wika ni Fidel. Ngunit hindi naman ito tumugon at tinawanan lamang ang binata. Hanggang sa may isang matandang babaeng lumabas ng tahanan. Anong kailangan mo? Ang lakas naman ng loob mong sumugod dito sa tahanan ko. Wika ni Hilda. Wala na itong sinayang na oras. Sumugod ito at ramdam ni Fidel ang malakas na itim na kapangyarihan na taglay na mangkukulam. Nagbigkas ng orasyon ng matanda. At bigla na lamang itong nagbago ng anyo. Naglaban ang dalawa. Nagpalitan ng dasal at pag-atake. Nang makahanap ng tiyempo ay mabilis na pinakawalan ni Fidel ang malakas na suntok. Bumaon ang kamay ng binata sa dibdib na mangkukulam. Hanggang sa bumagsak ito sa lupa at umirik ang mga mata. Nang lapitan ito ni Fidel, wala na itong buhay. Yun na yun? Akala ko pa naman mapapalaban talaga ako. Ay, makauwi na nga lang. Wika ng binata sa sarili. Umuwi si Fidel sa tahanan. Laking tuwa naman ito nang makitang magaling na ang dalaga. Labis na nagpapasalamat ang mag-ama. Ngunit alam ni Fidel na hindi pa yon ang oras para mag-asawa. Nagpatuloy lang sa panggagamot si Fidel, kasama ang gabay. Makalipas ang ilang taon,
Naisipan na din itong malagay sa tahimik. Dinalaw nito ang dalaga sa tahanan. Inalok niya ito na maging kasintahan. Makalipas ang ilang buwan, hiningi na ni Fidel ang kamay ng dalaga sa ama. Hindi naman ito nagdalawang isip. Kaagad pumayag na magpakasal ang dalawa. Magpasa hanggang ngayon, magkasama pa din si Fidel at Sia. Masayang naninirahan kasama ang 4 na anak. Ngunit hindi pa din nalilimutan ni Fidel ang mga naging karanasan. Lahat ng ito ay dahil sa gabay at mutya ng kulog. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ver. Walang eksaktong taon. Negros Occidental. Nang mga panahong ito, nasa 20 anyos pa lamang si Ver. Nagtatrabaho ito bilang kargador sa isang imbaka ng palay, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Ngunit kapag araw ng Sabado at Linggo, pumupunta naman ang binata sa lolo na kilalang manggagamot. Mula sa angkan ng mga batikang antingero at albularyo si Ver. Ang pamilya niya ay kinakatakutan at ginagalang sa kanilang bayan. Dahil na din sa reputasyon ng mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga ugat ng kanilang angkan ay namatay na sa katandaan at pinasa na lamang ang kanilang kakayanan sa mas bata. Iisa na lamang ang natitirang buhay. Si Igong Tiboy. Ito ang lolo ni Ver. Maniwala man kayo o hindi, mahigit 80 taong gulang na ito. Ngunit nagagawa pa ding maghakot ng palay mula sa bukid papunta sa impakan. Hindi lang yan. Napakabilis din itong tumakbo at hubog na hubog pa din ang pangangatawan. Sa kabila ng bakas ng katandaan sa kanyang balat. Panganay sa 5 magkakapatid na puro lalaki si Ver. At ito ang tanging napipisil ng lolo na maging kapalit nito balang araw. Sa lahat ng magkakapatid, sinasabing si Igong Tiboy ang may pinakamalakas na espiritual na kakayanan. Ayon pa sa kwento ng mga nakakatanda, nagawa na nitong makapunta sa syudad ng Biringan at makabalik ng hindi nawawala ang alaala o napapahamak. May sabi-sabi ding nakapagdala pa ito ng isang palayok ng ginto. Dahilan kung bakit nakaangat sa buhay ang kanyang pamilya. Hindi naman sa pagmamayabang. Nagmamay-ari ang matanda ng humigit kumulang 20 hektarya ng lupain. At may pinakamalaking palaisdaan sa lugar. Hindi naman ito alintana ni Ver. Dahil ang sa isipan ng binata. Hindi siya nagmamay-ari ng mga ito. Kaya wala siyang karapatang ipagyabang ito sa iba. Madalas napupuna ang binata dahil sa kanyang kasuotan. Ang kadalasang banat ng mga kasamahan sa kanya. Mayaman naman si Lolo Igong ah. Bakit parang basahan yung mga damit mo? Wika ng kaibigang si Norman. Ngunit isa lamang ang laging sinasabi ng binata. Hindi ko naman kailangan magsuot ng mamahaling damit kapag nagkakargador ako. Isa pa, si Lolo ang mayaman, hindi ako. Napapakamot na lamang ng ulo ang mga kasamahan sa trabaho. Sa tuwing nakikipag-usap ang mga ito kay Ver. Dahil alam nilang tama ang sinasabi ng binata. Maging ang matandang si Igong Tiboy, hindi rin kinakitaan ng kahambugan sa katawan. Wala ito ni isang alahas, maliban na lamang sa singsing na suot nito nung kinasal.
Para sa matanda, ito lamang ang tanging maituturing niyang kayamanan. Dahil ito na lamang ang natitirang alaala ng asawa. Maging ang tahanan nito ay napakasimple lamang. Ang dingding ay gawa sa sawali at ang bubong ay pawid na gawa sa nipa. Dito ay sinasagawa ng matanda ang panggagamot. Sa tagal ng pagtulong ni Ver sa lolo, marami na din siyang naging karanasan. Isa sa mga hindi niya makakalimutan, nang makasagupa ni Igong Tiboy ang isang diwata. Isang mag-anak ang lumapit sa matanda. Ayon sa mga ito, ilang linggo nang wala sa sarili ang kanilang anak na babae. Simula nang umuwi ito galing sa bakasyon ay unti-unti nang nag-iba ang kilos at pag-uugali. Sinubukan pa nilang ipatingin sa espesyalista. Ngunit wala naman nakitang mali ang mga doktor. Hanggang sa lumapit sila sa isang albularyo. Dito nila napag-alamang ginagambala ng isang mataas na uri ng elemento ang dalaga. At umamin din itong hindi niya kayang labanan ang nilalang. Ito din ang nagrekomenda na puntahan si Igong Tiboy. Kung gayon, nasaan ang anak niyo? Bakit hindi niyo sinama? Tanong na matanda. Ayon naman sa mag-asawa, ikinulong nila ito sa silid dahil naging mapanakit ang dalaga at hindi nila magawang lumapit. Ayon pa sa ina nito, kamuntika na siyang mapatay nang minsang magatid siya ng pagkain sa silid ng anak. Dahil sa kalagayan ng pasyente, kinailangan itong puntahan ni Igong Tiboy sa tahanan. At nagkataong naroon si Ver, kaya naman isinama siya ng matanda. Be, maghanda ka dahil isasama kita. Medyo malayo ang pupuntahan natin. Kakailanganin ko din ang katuwang doon. Wika ni Igong Tiboy. Dali-dali namang umuwi ang binata sa tahanan upang kunin ang mga kagamitan. Nagdala na din ng ilang damit ang binata dahil ayon kay Igong Tiboy, maaaring sa susunod na araw na sila makakauwi. Ilang sandali pa ay nakabalik na ang binata. Bit-bit ang mga damit. Nakapaghanda na din si Igong Tiboy. Kaya kagad na silang naglakbay. Lo, unang pagkakataon ko pong sumama sa malayong gamutan . Kaya pasensya na kung naninibago ako . Wika ng binata. Buti na lang. May dalang sasakyan ang mag-asawa kaya nakalibre pa sila ng pamasahe. Walang problema. Isinama lang naman kita para may taga-abot ako ng kung anong kinakailangan sa gamutan. Pero hihanda mo din ang sarili mo, Ber. Dahil sa pagkakataong ito, baka magamit mo ang lahat ng tinuro ko sa iyo. Hindi maganda ang kutob ko sa pupuntahan natin. Tugon ng matanda. Pinakikiramdaman lang ng dalawa ang mag-asawa. Nakita ni Ver na panay ang titig ng lalaki sa kanila. Hindi naman nagtagal ay nagsalita na ang lalaki. Manong, pasensya na kayo. Pero may hindi ako sinasabi tungkol sa kalagayan ng anak ko. Nag-aalala kasi ako na baka tanggihan niyo kami. Pero sasabihin ko na. At kung sakali mang tumanggi kayo, maaari ko naman kayong ihatid pabalik sa tahanan niyo. Siya nga pala. Ako nga po pala si Cesar. Wika ng lalaking nagpakilala bilang Cesar. Ayon dito, nagbabago-bago ang boses ng kanilang anak. Minsan normal, ngunit minsan ay boses ng isang lalaki ang lumalabas sa bibig nito. Paulit-ulit na sinasabing, akin ang babaeng ito at walang makakakuha sa kanya. Hindi naman nagsalita pa si Igong Tiboy.
at sa halip ay nanatili itong tahimik. Inihinto ni Mang Cesar ang sasakyan na labis namang pinagtaka ng matanda. Oh, anong nangyari? May sira ba ang sasakyan? Bakit ka huminto? Tanong ni Igong Tiboy. Hindi ko po kasi nakuha ang kasagutan mula sa inyo, Manong. Tutulungan niyo po ba kami? Tugon ni Cesar. Napangiti lamang si Igong Tiboy at sinabing, Wala naman akong sinabing hindi ako tutulong. Nagsasalita ba ako? Hala sige, paandarin mo na ang sasakyan nang makarating na tayo sa inyo. wika ni Igong Tiboy. Laking pasasalamat ni Cesar dahil ang buong akala niya, tatanggihan siya ng matanda. Umabot ng 1.5 oras ang naging biyahe nila at gabi na nang makarating sa lugar. Alam ni Igong Tiboy na delikado ang gagawin niyang paggagamot dahil posibleng may sanib ang dalaga. At kung isasagawa niya ito ng gabi, maaaring may madamay sa mga taong naroon. Pasensya na. Maaari ba nating ipagpabukas ang panggagamot sa anak mo? Delikado kung ngayong gabi natin isasagawa. Kung sanib nga ang kakalabanin ko, mas malakas sila paglubog ng araw. Wika ni Igong Tiboy. Hindi naman tumanggi ang mag-asawa. Nagtiwala lamang sila sa matanda dahil siya ang higit na nakakaalam ng kanyang sinusuong. Ngunit ang totoong saloobin ng matanda, kailangan niya itong harapin ng umaga dahil malakas ang kutob niyang isang mataas na elemento ang kakaharapin. Inanyayahan sila ni Mang Cesar na maghapunan at habang papunta sa kainan, itinuro ng asawa ni Mang Cesar ang silid ng anak. Laking gulat ng mga ito nang biglang magsalita ang dalaga sa loob ng kwarto. Napayakap pa ang ginang kay Mang Cesar dahil sa sobrang takot. Dahil boses lalaki ang kanilang naririnig, tinatawag pa sa pangalan si Igong Tiboy. Nandito ka na pala, Igong Tiboy. Hindi ko akalaing ikaw ang tatawagin ng mag-asawa para palayasin ako. Uunahan na kita. Hindi mo ko kayang talunin, matandang manggagamot. Wika ng nakasanib. Tinignan ni Ver si Igong Tiboy. Napansin nila na tila wala lang sa kanya ang lahat. Samantalang ang mag-asawa naman, halos mamatay na dahil sa sobrang takot. Demonyo po yata ang nasa loob ng katawan ng anak namin. Pakiusap po, tulungan po ninyo kami. Wika ni Mang Cesar. Ngumiti lamang si Igong Tiboy at muling nagsalita. Kung demonyo nga ang pumasok sa katawan nyo, hindi nyo na siya makikita dito. Malamang kung saan na siya nakarating. O siya, magpapahinga na kami. At bukas maaga pa ako makikipagtuos sa dati kong kaibigan. Tugon ni Igong Tiboy. Hindi lubos maunawaan ni Ver kung ano ang sinasabi na matanda. Buong gabi itong iniisip ng binata hanggang sa tuluyan siyang nakatulog. Kinabukasan, maaga itong ginising ni Igong Tiboy para maghanda. Ver, gumising ka na. Marami tayong gagawin at mukhang magiging masaya tong araw na ito. Wika ni Igong Tiboy habang naglalakad palabas ng silid. Kaagad na ding sumunod ang binata. Habang nagkakape, idinatalye na matanda ang mga gagawin sa mag-asawa.
Isang bagay lang ang ayaw kong mangyari. At yon ay ang makialam kayo sa gagawin ko. Humingi kayo ng tulong ko. Ibig sabihin lang nun, nagtitiwala kayo sa akin. Kaya hanggat maaari, manood lang kayo. At kung hindi nyo kaya ang makikita nyo, maaari na kayong lumabas ng silid. Babala ni Igong Tiboy. Napatango lamang ang mag-asawa bilang pagtugon. Maging si Ver, nanibago sa kilos ng lolo. Ito ang unang beses na narinig ng binatang nagbigay ng babala si Igong Tiboy. Ilang sandali pa ay tumayo na sa kinauupuan ang matanda. Naglakad na ito papunta sa silid ng pasyente at walang pagdadalawang isip na binuksan ng pinto. Pagkapasok pa lamang ni Ver sa silid, kakaibang pakiramdam ang sumalubong sa kanya. Nagtataka ang binata dahil kung masamang elemento ang gumagambala sa dalaga, bakit siya nakakaramdam ng kakaibang kapayapaan? Dagdag mo pa ang halimuyak na mga bulaklak na tila nagmumula mismo sa katawan ng pasyente. Alam kong nararamdaman mo din ang kakaibang pakiramdam na ito, Ber. Taliwas ito sa mga nakaengkwentro mo. Kaya huwag ka magpapalinlang sa kapayapaang nasa paligid. Palagi mong tatandaan. Sa oras na kumalma ang paligid sa gitna ng isang unos, iisa lamang ang ibig sabihin nito. Nasa gitna ka ng mata ng bagyo. Babala ni Igong Tiboy. Napatango na lamang ang binata bilang pagtugon. Ito ang mga katagang inulit-ulit sa kanya na matanda sa tuwing haharap sila sa isang delikadong sitwasyon. Hindi man mahahalata sa binata, may itinatago din itong lakas. Bagaman hindi pa nasusubukan sa aktwal na sitwasyon, panatag si Igong Tiboy na hindi siya iiwanan ng natutunang kaalaman sa gitna ng kagipitan. Inutusan niya ang binatang tumayo sa isang sulok at mag-antay sa mga susunod na mangyayari, kasama ang mga magulang ng dalaga. Nang mga sandaling yun, mahimbing na natutulog ang pasyente. At nang magsimulang humakbang si Igong Tiboy, laking gulat ng mga magulang nito nang biglang umangat ang katawan ng dalaga habang tumatawa ng napakalakas. Dahan-dahan itong lumapag sa sahig ng nakatayo at nakayuko ang ulo. Nang iangat nito ang tingin, kitang-kita ni Ver ang kakaibang kulay ng mata ng dalaga. Magkahalong berde at asul. Nagpapalit ito ng walang tigil. Napatitig sa kanya ang pasyente at ngumiti sabay sabing, "Aba, hindi ko alam na isa ka rin palang hangal, Igong Tiboy. Dinala mo pa ang apo mo dito para mamatay kasama mo." Kung sa bagay, malungkot nga namang mamatay mag-isa. Wika ng nakasanib. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Ganon din si Ver. Sinunod nito ang bili ng lolo na huwag kikilos hanggat hindi siya nagsasabi. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi mo pa din ba matanggap sa sarili mong natalo ka sa laban, Hilas? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko akalaing dito tayo muling magtatagpo. Siguro nga tadhana na ang gumawa ng paraan para matuldukan ang walang katapusang pot sa puso mo. Wika ni Igong Tiboy. Sabay lakad palapit sa pasyente. Akmang susunod na sana si Ver. Ngunit tinitigan siya ng masama ng matanda.
Kaya naman nanatili na lamang siya sa kinatatayuan at pinagmasdan ang susunod na gagawin ng lolo. Bigla namang tumalon papunta sa matanda ang pasyente. Nakaagad ding bumalik sa kinatatayuan nito nang itapat ni Igong Tiboy ang palad sa dibdib ng dalaga. Huwag mong gamitin ang katawan ng batang ito. Lumabang ka ng patas, Hilas. Wika na matanda, na lalo pang kinagalit ng nakasanib sa dalaga. Sinira mo ang pisikal kong katawan. Ang mali mo lang, hindi mo ko tinuluyan noong hawak mo pa ang pagkakataon. Yan ang mali sa inyong mga tao dahil napakalambot na mga puso nyo. Tugon ng nakasanib. Mabilis na kumilos si Igong Tiboy. Sa isang kisap mata, napunta ito sa tapat na nakatayong dalaga. Itinarak nito ang daliri sa tiyan ng pasyente. Dahilan para mawalan ito ng malay. Matapos yon, inihiga ito ni Igong Tiboy sa kama. Lumapit kay Ver at sinabing, Hindi ko siya pwedeng labanan habang nasa loob ng katawan ng batang yan. Sa ngayon, itinulak ko si Hilas papunta sa isang dimensyon kung saan siya hindi makakalabas. Hanggat walang pahintulot mula sa akin, kailangan ko siyang sundan sa lugar na yon upang tapusin na ang lahat. Ngayon, Ver, dito na masusubukan ang lahat ng mga itinuro ko sa iyo. Lilisanin ko ang aking katawang tao at maglalakbay ako papunta sa dimensyong kung saan ko tinulak si Hilas. Bantayan mo ang katawan ko at kahit anong mangyari, wag na wag mong hahawakan. Tandaan mo ang lahat ng habilin ko. bili ng matanda. Napatango na lamang si Ver bilang pagtugon, kahit hindi naman niya nauunawaan ang lahat. Matapos magbigay ng mga panuto sa apo, nahiga si Igong Tiboy sa sahig at nag-usal ng mga dasal na hindi maintindihan ng binata. Ilang sandali pa, biglang tumahimik ang paligid. Nawala maging ang banayad na ihip ng hangin at kasabay nito ang tuluyang pagkawala ng malay ni Igong Tiboy. Naupo si Ver sa uluhan ng matanda at inabangan ang susunod na mga mangyayari. Ilang oras pa ang nakalipas. Wala pa ding malay ang matanda, maging ang pasyenteng nakahiga sa kama. Ipinaliwanag ni Ver sa mag-asawa ang nangyayari. Ang kanilang anak ay kasalukuyang nakalutang sa isang dimensyon. Sa pagitan ng pagpanaw at pagkabuhay, depende sa magiging resulta ng laban ni Igong Tiboy ang patutunguhan ng dalaga. Magtiwala lang po tayo kay Lolo Tiboy. Alam ko pong hindi siya matatalo ng kahit sinong may masamang tangka. Wika ni Ver. Muling naupo ang pinata sa uluhan ng matanda at saktong pagkaupo nito, bigla na lamang nanginig ang katawan ni Igong Tiboy. Umangat mula sa sahig ng mahigit 4 na talampakan. Sa sobrang gulat ng binata, nakaligtaan nito ang habili ng lolo. Hinawakan niya ang kanang braso ng matanda upang pigilan sana sa panginginig. Ngunit sa paghawak ni Ver sa braso ng matanda, biglang pumasok sa kanya ang isang kamanghamanghang pangitain. Nakita niya ang dalawang nilalang na nakatayong magkaharap. Ang isa ay nakasuot ng itim na kasuotang gawa sa balahibo ng mga uwak. Ang isa naman ay nakasuot ng ginto at pilak na baluti. Mahaba ang ginintuan nitong buhok at nagliliwanag ang muka. Sa paligid ng lalaking nakasuot ng itim na baluti,
May mga kalansay at bungo ng tao. Palutang-lutang ito sa ere habang patuloy na umiikot sa kanya. May hawak din sandata ang lalaking yon. Isang karit na may itim na talim. Nasa halos 100 metro ang pagitan ng dalawang nilalang. At nang lingunin naman ni Ver ang lalaking nakasuot ng ginto at pilak na baluti. Nakita nito ang isang malaking ahas na may 6 na pakpak. Isang gintong espada at malaking masong gawa sa purong ginto. Paikot-ikot ito sa katawan ng lalaki. At sa bandang uluhan nito ay isang ulo ng leon na meron ding pakpak. Nakabuka ang bunganga nito habang umaangil ng napakalakas. Biglang nagsalita ang lalaki na nasa itim na kasuotan. Dito napagtanto ni Ver na ang nagsasalitang nilalang ay walang iba, kundi ang gumagambala sa pasyente. Hindi sinasadyang nakapasok ang binata sa dimensyon kung saan naglalaban ang dalawang malalakas na nilalang. Igong Tiboy, alam mong hindi ka mananalo sa dimensyong ito. Isa kang celestial. At ang lugar na ito ay lugar ng aking kapanganakan. Dito ko kinukuha ang aking lakas. At isang malaking pagkakamali ang pagdala mo sa akin dito. Wika ni Hilas. Napalingon si Ver sa lalaking may suot na gintong baluti. Nanuoy na pagtanto niyang si Igong Tiboy. Laking gulat ng binata nang magsalita ito. Dahil hindi na matanda ang boses ng lalaki. Pagkakamali nga ba? Sinadya kong dito ka dalhin dahil isang bagay lang ang gusto kong mangyari. Ang ilibing ka sa lugar kung saan ka pinanganak. Wika ni Igong Tiboy. Kasunod nito, kinuha ng lalaki ang malaking gintong martilyo at hinampas sa lupa. Naglabas ito ng napakalakas na liwanag. At sa sobrang lakas ng pagkakatama, tumalsik si Ver palayo sa lugar. Napapikit ang binata at nang muli siyang dumilat. Nasa loob na ito ng silid. Patuloy pa din ang panginginig ng matanda. At sa pagkakataong yon, inantay ni Ver na magkamalay ang lolo. Ilang sandali pa ay huminto na ang panginginig ng katawan ni Igong Tiboy. Lumapag na din ito sa sahig at gamunggo ang pawis na lumalabas sa kanyang noo at buong katawan. Biglang umaliwalas ang paligid. Nawala na din ang halimuyak ng bulaklak. At nagbalik sa normal ang pakiramdam ni Ver. Tinignan pa ng binata ang pasyente at nakitang naging banayad na ang itsura nito. Unti-unti ding bumalik ang kulay ng balat ng dalaga. Indikasyon na wala na ang gumagambala sa kanya. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagising na si Igong Tiboy. Nilapitan siya ni Ver para itayo. Hindi na nagtanong pa ang binata kung ano ang nangyari. Masaya itong malaman na ang lolo Tiboy ay isang hindi pangkaraniwang nilalang. Nananatili na lang sa isipan ni Ver ang mga katanungan na alam niyang masasagot din pagdating ng tamang panahon. Sa paglipas ng mga araw, tuluyang niyakap ni Ver ang pagiging manggagamot. Hindi man ito naging kasing galing ni Lolo Tiboy. Ngunit alam nitong hindi siya tatalikuran. At patuloy na gagabayan ni Igong Tiboy. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang po sa kwentong ito,
Ang pinaka nagustuhan ko dito ay yung ugali ni Ver at ni Lolo Tiboy. Kahit gaano man kayaman ang pamilya nila, wala silang kahit anong luho sa katawan. Kahit nga bisyo eh. Bukod dito, nananatili pa din yung pagiging mapagkumbaba nila at pagtulong sa ibang tao. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.